Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 21 hanggang 30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Malinaw, ang mga salita ni Francis ay nagdulot ng galit. Lalo na sa ikapitong grupo, halos lahat sila ay napupuot kay Francis. Masyadong mayabang ang lalaking ito. Caleb. Ibaba mo siya. Ang kaguluhan ay naging dahilan upang tumingin ang iba. Core rank martial art. Medyo kawili-wili iyon. Isang tahimik na babae ang nakangiti habang nakatingin sa kanya. Siya si Riley, na nasa ika-4 na ranggo sa mga panloob na disipulo. Bilang isang inner disciple, hindi na kailangan ni Riley na pumasok sa preliminaries. Sa kanyang cultivation, kaya niyang talunin ang lahat ng naruroon. Kahit na kung ikukumpara kay Andy ay malaki ang kanilang pagkakaiba. Fine. Makikita ko kung gaano kalakas ang iyong core rank martial art. Nakakamatay ang mukha ni Caleb. Sampal sa mukha ang performance ng kalaban. Umaagos na kamao ng hangin. Ibinaba ni Caleb ang kanyang galit at ginamit ang high rank skill Flowing Wind Fist. Gumamit ng lakas at bilis ang fist skill na ito para talunin ang kalaban. Ang pag-atake nito ay parang rumaragas ang bagyo. Ang lakas ni Caleb ay nasa inaasahan ng karamihan. Ang kanyang kapangyarihan ay papalapit sa isang quasi-martial artist at hindi binaygo. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay mas nakatutok kay Francis. Sa pagharap sa mga panlabas na disipulo na nasa ikapitong pwesto, gagamit pa ba siya ng core rank martial arts? Ginamit ni Francis ang kanyang mga aksyon upang patunayan ang kanyang sinabi. Naglalagablab na kamao ng metal. Ang simpleng suntok ay nagbigay ng pulang kinang. Core martial arts na naman. Ito ay flaming metal fist na naman. Gumagamit pa rin siya ng core rank martial arts. Nagulat ang mga disipulo ng sekta ng Hanford. Akala ng marami sa kanila ay nagbibiro lang si Francis at hindi niya iyon gagawin. Gayunpaman, ang totoo, siya ay mas baliw kaysa sa inaasahan. Anak, mahulog ka. Ang mga mata ni Caleb ay parang makaluwa sila ng apoy habang ang kanyang dalawang kamao ay dumudurog kay Francis. Ang kapangyarihang nakapaloob sa kanyang mga kamao ay nagpasigaw sa maraming disipulo ng sekta ng Hanford. Ang mga normal na third-rank cultivator ay hindi man lang makakayanan ng isang suntok na ito. Hindi masama, umabot na sa mababang antas ang Flowing Wind Fists, halatang nagsanay siya ng husto. Maging ang ilan sa mga nakatatandang henerasyon ay tumango. Ang dalawang figure ay nagsagupaan, kamao laban sa kamao. Bumaba ka. Itinulak ni Caleb ang kanyang Flowing Wind Fist to the max. Kung gumamit siya ng mataas na ranggo na martial art at hindi niya maibagsak si Francis sa 2 o 3 galaw, paano siya makakapasok sa nangungunang 10 outer disciples? Buksan. Si Francis ay kalmado. Ang kanyang mga kamao ay tila buhay at madaling nakaharang sa kamao ni Caleb. Boom! Ang paso sa kamao ni Caleb ay naging dahilan upang mamanhid ang kanyang kamao habang siya ay napaatras ng 2 hakbang, habang si Francis ay nanginginig lamang ngunit hindi gumagalaw. Paano ito posible? Nagulat si Caleb. Akala niya ay kaya niyang pabagsakin si Francis sa isang suntok, ngunit sa totoo lang, bigla siyang nablock ng isang martial art na may ranggo na core. Anong nangyayari? Ang disipulo ng sekta ng Hanford sa paligid ay huminto. I don't believe it. It was an accident. Aksidenteng tinamaan nito ang kahinaan ng aking paggalaw. Napaungol si Caleb habang muli siyang sumusugod gamit ang Flowing Wind Fist. Muli ay napaatras si Caleb. Bagamat pantay ang unang 2 galaw, pinipigilan si Caleb. It really is a core martial art skill. Paano niya nagawa iyon? Paano makakamit ng isang core rank martial art ang mas mataas na kamay habang nakaharap sa isang high rank martial art? Ang mga disipulo ng sekta ng Hanford ay nalito. 1 galaw, 2 galaw, 3 galaw. Sa bawat pagkakataon, napapa-atres si Caleb. Kapag nag-away ang 2 tao sa parehong ranggo ay normal na ang isang panig ang manggenguna. Gayunpaman, ang paggamit ng isang core rank martial art habang nakikipaglaban sa isang mataas na rank na martial art ay hindi naririnig. Ano ang nangyayari?
Nabaliw si Caleb habang ginagamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Marami ang tumingin sa hukom at sa mas matandang henerasyon ng sekta. Ang konsensya at kasanayan sa pakikipaglaban ni Francis ay higit na nahihigitin ni Caleb. Hindi siguradong sabi ng judge. Ang kanyang pagsusuri ay hindi nasiyahan sa mga tao. Hehe, ang batang ito ay nagsanay ng isang pangunahing ranggo na kasanayan sa max level. Isang matandang boses ang umalangaw-ngaw mula sa gitna ng karamihan. Ito ay isang matandang lalaki na may puting balbas. Ito ang pangunahing hukom ng patimpalak na ito. Max level. Mabilis na tumango ang ilang judges. Alam ng lahat na kapag mas mataas ang antas ng kasanayan, mas maraming pinsala ang natatanggap. Gayunpaman, hindi ito ang kaso para sa lahat. Halimbawa, kapag ang isa ay nagsanay ng mababang ranggo na martial art sa mataas na antas, at ang isa ay nagsanay ng mataas na ranggo na kasanayan sa mababang antas, ang mataas na ranggo na martial art ay hindi magiging kasing lakas ng mababang ranggo na martial art. Karaniwan, ang mga antas ay baguhan, mababa, mataas at pinakamataas na antas. Ang pinakamataas na antas ay nangangahulugan na ito ay umabot sa 70% o mas mataas. Karaniwan, ang isang taong nagsasanay ng martial art hanggang sa pinakamataas na antas ay napakabihirang. Gayunpaman, ang pinakamataas na antas ay hindi nangangahulugan na ito ay ang limitasyon. Sa itaas ng pinakamataas na antas ay ang pinakamataas na antas. Nangangahulugan ng pinakamataas na antas na ang kasanayan ay sinanay sa hindi bababa sa 79% ng buong potensyal nito. Masasabing perpekto, ito. Kahit na parang may maliit na pagkakaiba sa pagitan ng pinakamataas na antas at ang pinakamataas na antas, ang agwat ay napakalaki. Ang pagkakaiba ay mas malaki pa kaysa sa pagkakaiba sa pagitan ng mababang antas at mataas na antas. Napangiti ng mahina ang pangunahing hukom. Ngunit kahit na ganoon, si Francis ay dapat lamang na lumaban ng pare-pareho laban kay Caleb. Hindi pa rin maintindihan ng isang martial artist. Pagkatapos ng lahat, ang mataas na ranggo ng mga kasanayan sa martial art ay 3 antas na mas mataas kaysa sa pangunahing ranggo ng mga kasanayan sa martial art, at si Caleb ay nagsanay ng mataas na ranggo ng martial art sa mababang antas. Tama ka. Ang max level ng isang core rank martial art ay halos hindi makakalaban sa mababang level ng isang high rank martial art. Ngunit tulad ng nakikita mo, ang lakas ng katawan ni Francis, ang bilis ng reaksyon, ang battle conscience at iba pa lahat ay higit pa sa kay Caleb. Pinuri ng pangunahing hukom. Sa pamamagitan ng kanyang paliwanag ay lubos na naunawaan ng karamihan. Sa sandaling ito, ang labanan sa ikapitong yugto ay nagbabago. Si Francis ay nagsisimula ng umatake ngayon. Oh my God! Ang bilis naman! Pay! Pa! Bang! Naakit ang mga mata ng madla sa ikapitong yugto para lamang makita ang depensa ni Francis na naging opensa. Nalampasan na ng kanyang mga kamao ang kaharian ng maaaring makamit ng flaming metal fists. Ang kanyang bilis, lakas, lahat ay tumatama sa mga kahinaan ng kalaban. Si Caleb, na nasa isang baliw na estado, ay agad na kinapa at natama ng isa sa mga suntok ni Francis. Pa! Sumigaw si Caleb nang matanggal ang kanyang balikat sa saksakan nito. Bilang 188 panalo. Sabi ng hukom ng ikapito habang nagpakawala ng hininga. Hua! Nagkagulo ang ikapitong grupo. Tinalo ni Francis si Caleb sa pamamagitan lamang ng paggamit ng core rank martial art. Hindi ka panipaniwala. Si Caleb ang unang nireranggo sa grupo. Nanalo si Francis sa kanyang ika-15 laban. Nangangahulugan ito na siya na ngayon ang pinakamalakas sa pangkat 7. Sa sandaling ito ay tumingin lahat sina Andy, Gerland at Angelica. Max level. Nang mag-lecture ang martial artist, pakiramdam ko na wala sa isip ko lahat ng galaw ng flaming metal fist. Ito siguro ang dahilan. Naiintindihan ni Francis. Pagbalik niya mula sa lecture, naramdaman niya na ang kanyang core rank martial art ay umabot na sa peak kung saan makakalaban nito ang quasi-martial artists. At ang lakas ni Caleb ay halos hindi umabot sa isang parang martial artist. Not bad. Mukhang may itim na kabayo ang mga alagad sa labas. Ngumiti ang pangunahing hukom. Core rank martial art. Bagamat na-train na niya ito to the max level, matatalo pa rin siya laban sa anak kong si Gerland. Kung tutuusin, core rango lang ang core martial arts.
Bahagyang ngumiti ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Oh! Ang pangunahing hukom ay nagpadala ng isang interesadong tingin patungo sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay ang ama ni Gerland. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumawa habang ang kanyang mga mata ay sumulyap kay Gerland na may kumpiyansa na ekspresyon. Totoo. Limitado ang potensyal ng core rank martial arts. Siguradong gumugol si Francis ng maraming oras at pagsisikap para sanayin ito sa pinakamataas na antas, ibig sabihin ay wala na siyang natitirang oras para sanayin ang iba pang mga kasanayan. Napakalungkot. Habang nagsasalita ang pangunahing hukom dito, umiling siya. Max level ng isang core rank martial art. Mapanuksong tumingin si Gerland kay Francis. Sa kanyang mga mata, ang pangunahing ranggo ng martial arts ay basura. Gulat na tumingin kay Francis ang nakaputing damit na babae, Brother Gerland, kailangan mong talunin siya. Sue, ayos lang. 3 hanggang 10 galaw lang ang kailangan ko. Pero hindi ko siya bibitawan ng ganoon kadali, ipapahiya ko rin siya. Tiwalang sabi ni Gerland. Napakalakas ng boses niya kaya narinig iyon ng marami sa mga naruroon. Sa oras na ito, dama po ang mga mata ni Francis sa kanila. Nagtama ang kanilang 4 na mata. Habang malamig ang mga mata ni Gerland, si Francis ay may malabong ngiti. Bilang 188 versus bilang 233. Nagpatuloy pa rin ang group contest. Matapos talunin ni Francis si Caleb, wala na siyang kalaban niya sa ika-7 yugto. 16 wins. 17 wins. 18 panalo. Karamihan sa mga taong nakilala ni Francis ay umamin ng pagkatalo. At ang mga may lakas ng loob na lumaban, natapos sila sa isang kamao. Masyadong kahiyahiya ang matalo laban sa isang pangunahing martial art. Ang mga disipulo ng sekta ng Hanford ay tumingin kay Francis na parang may sakit siya. 18 panalo. 19 na panalo. 20 sunod-sunod na panalo. Sa wakas, nanalo si Francis ng 20 sunod-sunod na laban na nagpapahintulot sa kanya na magpatuloy sa susunod na round. 22. Napabuntong hininga si Francis habang nakaupo. Si Francis ay isang itim na kabayo na lumitaw sa paligsahan ng grupo. Gamit lamang ang kanyang pangunahing ranggo na martial arts ay natalo niya ang lahat sa kanyang paraan. Maging si Caleb, na nasa ika-7 ranggo sa mga panlabas na disipulo, ay natalo. Nagtataka ako kung paano ang iba pang mga grupo. Nilaybot ng mga mata ni Francis ang kabilang grupo. Ang mga preliminaries ay hinati sa 10 magkakaibang grupo kung saan ang bawat grupo ay may isang patas na halo ng malalakas at mahihinang mga disipulo. Bukod kay Francis, marami pang iba ang nanalo ng 20 sunod-sunod na laban, kaya diretso rin silang umaban sa susunod na round. Ang pinakamabilis sa kanila ay si Gerland mula sa pangalawang grupo. Ang espada ni Gerland ay napakabilis, bago pa makareact ang kanyang mga kalaban ay umabot na ito sa kanilang lalamunan. Sa mga tuntunin ng bilis para makapasok sa susunod na round, mas mabilis pa si Gerland kaysa kay Andy. Sa mga panlabas na disipulo, tanging ang nangungunang 3, sina Angelica, Andy at Gerland, ang nakakapagbanta sa akin. Ang edad ni Andy ay bahagyang mas mataas, 17 taong gulang, at ang kanyang maskuladong katawan ay tila napakalaki. Reverse Wind Fist. Sinuntok ng isang disipulo sa ika-3 ranggo si Andy, ngunit hindi man lang gumalaw ang huli. Ano? Nagsimulang pawisan ang noo ng alagad. Anong depensa? Bahagyang nagulat si Francis. Ang buong pag-atake ng ika-3 ranggo ay hindi man lang makapinsala kay Andy ng kaunti. Si Andy ay dapat na nagsanay sa isang mataas na ranggo na kakayahan sa pagpapalakas ng katawan upang pahintulutan ang kanyang depensa na malampasan ang pinsalang ginawa ng parehong ranggo. Kahit papaano ay hindi makayanan ni Francis ang mga suntok ng isang third-rank cultivator gamit lamang ang kanyang katawan. Kung si Gerland ay sinabing mabilis at pasabog, kung gayon si Andy ay kabaligtaran. Siya ay mabagal at ang kanyang depensa ay hindi malalampasan. Gumamit si Angelica ng lambot upang talunin ang katigasan. Casual niyang iwawagayway ang kanyang kamay at talunin ang kalaban. Bawat galaw niya ay parang flawless. Nakasuot siya ng purple na robe at kitang-kita ang kanyang kagandahan. Nakakapreskong pakiramdam ng mga nanood sa kanya. Sino siya?
Ang magkaroon ng lakas ng parang martial artist sa murang edad. Kahit na ang ilan sa mga panloob na disipulo ay naakit ni Angelica. She's beautiful and talented at the same time. Kapag ang mga taong tulad niya ay pumasok sa inner disciple, wala na tayong chance. Masyado pa siyang bata. 2 taon pa at maaaring may kumpara siya sa pinakamagandang babae ng Feather Cloud City, si Mildred Miller. Hanggang sa isang tiyak na punto, mas maraming tao ang nakatutok sa kanya kaysa kina Andy at Gerland, na una at pangalawa. Ito ay higit sa lahat dahil sa kanyang kagandahan at talento. Di nagtagal, ang 10 grupo ay nagkaroon ng isang tao na manalo ng 20 magkasunod na laban. Ang unang grupo ay si Andy, pangalawang grupo Gerland, ikatlong grupo Angelica, ikaapat na grupo Jared, ikalimang grupo Grayson. Lahat sila ay nirerango sa nangungunang 10 panlabas na disipulo. Gayunpaman, mayroong isang hindi inaasahang tao mula sa pangkat 7. Si Francis ay isang itim na kabayo na nagmamadaling lumabas at kinuha ang pwesto ni Caleb. Bukod sa 10 taong ito, hindi marami ang nanalo ng 20 sunod-sunod na laban. Tuloy-tuloy lang ang mga paligsahan ng grupo hanggang sa may natira na 10 tao sa bawat grupo. Gamit ang isang araw na oras, mayroon na ngayong kabuoang 100 disipulo ang natitira. Ang 100 na ito ay mga piling tao ng mga panlabas na disipulo. Sa ikalawang araw ay muling nagkita ang 100 tao sa Sky Marshall Field. Pagkapahinga ng isang gabi, nakaramdam ng sobrang sigla si Francis. Nalaman niya na ang mga posporo na ito ay nakatulong sa pagtaas ng kanyang paglilinang sa isang tiyak na lawak. Ngayon ay papasok tayo sa ikalawang round ng eliminasyon. Lahat kayo ay mga elite ng mga panlabas na disipulo, ngunit ngayon, kalahati sa inyo ay matatanggal, may iwan ng 50 sa inyo para makapasok sa panghuling paligsahan. Narito ang mga patakaran. Isang boses ang umalangaw-ngaw sa buong field. Napabuntong hininga ang 100 kalahok habang nakikinig sa mga alituntunin. Ang pagraranggo ay ginawa sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga puntos, lahat ay nagsimula sa 1 puntos at bawat laban na kanilang napanalunan ay tataas ang kanilang mga puntos ng 1, sa bawat pagkatalo ay ibabawas ng 1 puntos. Sa wakas, ang 50 tao na may pinakamaraming puntos ay lalaban sa mga panloob na disipulo. Simulan. Narinig ang boses ng judge. Bilang 144 versus numero 26. Numero 73 versus numero 429. Ang 10 magkakaibang yugto ay may mga laban na nagaganap. Marami ang aamin ng pagkatalo kung nakita nilang masyadong malakas ang kanilang kalaban. Para sa mga halimbawa sina Andy at Gerland, ang kanilang mga kalaban ay umamin ng pagkatalo sa sandaling nakita nila sila. Mas gugustuhin nilang i-conserve ang kanilang lakas para sa susunod na round. Bilang 188 versus numero 169. Sa wakas ay si Francis na. Ang kanyang kalaban ay isang kabataang may itim na mukha sa ikalawang ranggo. Inaamin ko ang pagkatalo ko. Nakita ng nakaitim na mukha na binata na si Francis iyon kaya agad siyang sumuko. Bahagyang natigilan si Francis. Ang kabataang may itim na mukha ay nasa parehong grupo ni Francis noong unang round, ngunit hindi sila nagpalitan ng suntok. Tulad nito, nakuha ni Francis ang kanyang unang puntos at ang kanyang tali ay umabot sa 2. Hindi nagtagal ay nakilala ni Francis ang kanyang pangalawang kalaban. Sa pagkakataong ito ang kanyang kalaban ay isang babaeng nasa pangalawang ranggo. Alam kong malakas ang lakas mo pero hindi ako aamin ng pagkatalo. Nakagat ng ngipin ang simpleng nakadamit na dalaga. Sa pagharap sa ganitong uri ng mahinang babae, hinahayaan siya ng ilan na manalo ng kusa. Naglalagablab na kamao ng metal. Muling dumating ang simpleng suntok at napaatras ng 6 na metro ang dalaga. Isang galaw, mabilis at simple. Ayaw ni Francis na mag-aksaya ng oras dahil ang kalaban ay masyadong mahina at hindi makakatulong sa kanya na umunlad. Natalo ako. Nakaramdam ng pagkadismaya ang dalaga habang lumalayo. Bullying weak girls, ano ang cool niyan? Hintayin kong magpatuloy, maghihiganti ako para kay Ate Clifton. Ang mga aksyon ni Francis ay naging sanhi ng ilang mga kabataan na tumingin sa kanya ng may paghamak. Bilang 188 panalo. Ang hukom ay tumingin ng papuri kay Francis. Masyadong madali ang mga susunod na laban.
Ang mga puntos ni Francis ay patuloy na tumaas. Sumusuko na ako. Inaamin ko ang pagkatalo ko. Naglalagablab na kamao ng metal. Karamihan sa mga kalaban ni Francis ay sumuko, ngunit ang mga hindi agad natalo. Ang lakas ng batang ito ay malamang na umabot sa quasi-martial artist rank. Habang dumarami ang mga laban, parami ng parami ang nagsimulang maunawaan ang kanyang lakas. Hindi nakalimutan ni Francis na bigyang pansin sina Andy at Gerland. Sa isang pagkakataon, sa ikatlong yugto. Mabilis. Tingnan mo. Gerland versus Jared. Lumingon si Francis upang makitang nagpapalitan na ng suntok ang dalawa. Ang pangalawa at ikaapat na pinakamalakas na panlabas na alagad na nakikipaglaban ay madaling nakakuha ng atensyon ng karamihan. Ang dalawang taong ito ay parehong nireranggo sa nangungunang limang at orihinal na ang kanilang lakas ay walang gaanong pagkakaiba. Ika-10 pagbabago ng makamandag na ahas. Sigaw ni Jared habang umiikot at umiikot sa lupa na parang ahas. Napakaliksi niya kaya't maraming beses niyang naiwasan ang espada ni Gerland. Bahagyang naantig si Francis dahil ang lakas ni Jared ay tumaas ng husto mula noong magkaharap sila noong nakaraang buwan. Sinanay din niya ang 13 pagbabago ng nakamandag na ahas hanggang sa ika-10 pagbabago, na nangangahulugang mayroon na siyang lakas ng parang martial artist. Ang lakas ni Jared ay kapantay ni Xavier mula sa Sky Cloud Forest. Bagaman marami kang pinagbuti, matatalo ka pa rin sa akin tulad ng dati. Gerland habang pinabilis niya muli ang kanyang bilis. Ito ang mataas na ranggo na kasanayang Ice Flowing Sword. Ito ay isang napakahirap na kasanayang sanayin. May tumawag. Ang espada ni Gerland ay naging mas mabilis at mas mabilis. Nagawa ni Jared na umiwas noong unang ngunit sa paglipas ng panahon ay paunti-unti na rin siyang nakakaiwas. Hindi nagtagal ay lumitaw ang ilang mga slash mark sa katawan ni Jared. Si Gerland ang nanalo. Itinigil ng judge ang laban dahil gusto nilang tumuloy din si Jared sa susunod na round nang hindi masyadong nasaktan. Sa oras na ito, puno ng malamig na pawis ang likod ni Jared habang hindi makapaniwalang tumingin kay Gerland, paano mo ito nagawa? Gumamit si Gerland ng wala pang 10 galaw para talunin si Jared. Napakalakas ng lakas ni Gerland. Bulalas ng isa sa mga disipulo ng sekta ng Hanford. Nag-sparring sina Gerland at Jared noon, ngunit sa oras na iyon ay tumagal ang laban, kung saan nagpalitan sila ng mahigit 100 suntok, ngunit ngayon kailangan na lang niya ng 10. Ang lakas ni Gerland ay maaaring may kumpara kay Andy ngayon. Ilang nahulaan. Sina Gerland at Andy. Ang forte ng isa ay atake habang ang isa ay depensa. Ano kaya ang mangyayari kung magkita ang dalawang ito? Marami ang naghihintay sa sagupaan. Sina Gerland at Andy ang dalawang hot pick para sa titulong Strongest Outer Disciple. Hindi rin natalo si Angelica. Nanatiling kalmado ang mukha ni Francis habang nakatingin siya. Nanalo na siya ngayon ng 44 na sunod-sunod na laban. Gayunpaman sa oras na ito nakilala niya ang isang malakas na kalaban. Ito ang ika-5 ranggo na panlabas na disipulo, si Grayson. Si Grayson ay nagkaroon din ng mahigit 40 puntos at ang tanging natalo niya ay laban kay Andy. Hehe, bata. Dito nagtatapos ang streak mo. Masayang tumawa si Grayson. Marami ang tuwang-tuwa kay Francis. Ang ika-5 ranggo na si Grayson ang pinakamalakas na kalaban na nakaharap niya sa ngayon. Ang iyong lakas ay halos hindi umabot sa quasi-martial artist rank. Mahinahong sabi ni Francis. Talaga. Pagkatapos ay titikaiman ko kung anong mga kasanayan ang mayroon ka bukod sa martial arts ng core. Naningkit ang mga mata ni Grayson. Sure. Nang matapos niya ang kanyang mga salita ay lumipat siya sa tabi ni Francis. Ang bilis naman. Si Grayson at Angelica ay parehong kilala sa kanilang footwork. Ang bilis ni Grayson ay nagdulot ng maraming papuri mula sa karamihan. Isang paligsahan ng bilis. Mapanuksong tumingin si Francis kay Grayson. Sure. Nang tatama na ang palad ni Grayson kay Francis, nawala ang target sa ilalim ng kanyang mga mata. Parang hinahati ng kanyang palad si Francis sa hangin. Hindi maganda. Naisip ni Grayson. Hua! Napatingin ang mga alagad sa ibaba sa pinangyarihan. Maraming mabilis na nag-react ang nakatingin sa likod ni Grayson. Galit na Dragon Fists.
Naramdaman na lang ni Grayson na may lumapit sa kanyang likuran. Pa! Si Grayson ay likas na sinubukang hadlangan ang suntok, at nagawa niya ito, ngunit pagkatapos ay naramdaman niya ang isang nagngangalit na lakas na nanag sa kanya. Boom! Napaatras si Grayson ng ilang metro at muntik nang mahulog. Anong kasanayan ang natutunan niya para ang kanyang bilis ay naging napakabilis? Ang puso ni Grayson ay umaalon sa pagkabigla. 23. Ang mataas na antas ng isang mataas na ranggo na kasanayan. Pagkatapos ng unang palitan ay nakita agad ang pagkakaiba. Sa wakas ay napatitag ni Grayson ang sarili habang nakatitig sa gulat. Hindi umatake si Francis. Sa mga tuntunin ng bilis, buong tiwala siya na kahit na ang ilan sa mga pang-apat na ranggo na magsasaka ay hindi makakatalo sa kanya. Sa puntong ito, ang labanan sa pagitan nina Francis at Grayson ang pinagtutuunan ng pansin ng buong pulutong. Ang bilis niya ay mas mabilis pa kaysa kay Grayson. Ang nangungunang tatlong panlabas na alagad ay natigilan. Napakagandang footwork skill. Nagulat din ang mga matatandang nanunood. Ang kanyang kakayahan ay napakapamilyar. Bulong ng pangunahing hukom. Natutunan niya ang lightly floating fairy. Sigurado ako. Isang martial artist ang seryosong tumingin kay Francis. Ang martial artist na ito ay minsang natuto ng lightly floating fairy. Gayunpaman, napakahirap magsanay sa lightly floating fairy, kahit na ito ay bahagi lamang ng kasanayan, kaya't nagsanay lamang siya dito sa loob ng 2 taon bago sumuko. Ito ay lightly floating fairy. Ang makapagsanay ng lightly floating fairy sa ganoong kataas na antas ay nangangahulugan na hindi masama ang kanyang pangunawa. Kahit na ang lightly floating fairy ay isang mataas na ranggo na kasanayan, ito ay isang sirang kasanayan kaya ang potensyal nito ay limitado. Pag-atake ni Francis. Si Francis ay parang hangin, ang kanyang bilis ay napakabilis. Ginamit ni Grayson ang lahat ng kanyang lakas ngunit hindi pa rin nakaiwas sa mga pag-atake ni Francis. Ang ikalimang tindig ng Angry Dragon. Ang Angry Dragon Fists ay napakapopular sa gitna ng mga middle-ranked martial arts skills kaya madali itong nakilala. Pay. Pa. Bang. Pinilit ni Francis si Grayson. Pakiramdam ni Grayson ay parang hindi siya makahinga dahil masyadong malakas ang pressure. Bawat suntok ay mapa-atras siya. Siya ay ganap na pinangungunahan ni Francis. Sa bilis, madaling nalampasan siya ni Francis. Sa mga tuntunin ng kapangyarihan, nalampasan din siya ni Francis. Wow! Matapos harangin ang ikawalong suntok, iniluwa ni Grayson ang isang subo ng dugo at sumuko. Si Grayson, na nasa ika-5 ranggo, ay natalo sa 10 galaw. Bagamat alam nilang malakas si Francis, at kayang hamanin ang nangungunang 5, ang resulta ay namangha sila. Ang pagganap ni Francis ay hindi mas mahina kaysa kay Andy at kumpanya. Napakataas ng katalinuhan ng batang ito. Hindi lamang siya nagsanay ng isang core-ranked martial arts sa pinakamataas na antas, sinanay din niya ang Angry Dragon Fist sa pinakamataas na antas. Maaari niyang talunin si Grayson sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa kanyang pinakamataas na antas, middle-ranked martial arts skill. Pinuri ng mga matatanda si Francis. Nagpatuloy ang mga laban. 4 na tao lang ang nagkaroon ng straight wins, Andy, Gerland, Angelica at Francis. Ang 4 na ito ay kilala bilang 4 na malakas. Francis. Naghiyawan ng mga tao habang si Francis ay umakyat sa entablado. Sa bawat oras na siya ay nagpapatuloy, karamihan sa mga kalaban ay umamin ng pagkatalo, o natalo sa ilalim ng 3 galaw. Nakilala pa ni Francis si Kevin. Sumusuko na ako. Kinagat ni Kevin ang kanyang mga ngipin at gustong maghukay ng isang butas upang maitago ito. Nahijitin na ng lakas ni Francis ang kanyang kapatid, paano siya mananalo. Ang 4 strong ay nagpatuloy sa paghahari sa kanilang mga laban. Marami ang nag-aabang kung kailan magsasalpukan ang 4 na malakas. Sa wakas, pagkatapos ng 60 panalo, si Andy, na unang nirerango, ay humarap kay Gerland, na nasa pangalawa. Andy. Gerland. Maraming tao ang naghiyawan dahil sa pananabik. Andy. Mula noong natalo ako sa iyo kalahating taon na ang nakalipas, sa wakas ay nagkita tayong muli.
Si Gerland ay puno ng pakikipaglaban. Sa mga panlabas na disipulo, si Andy ay napakababa. Ang ginawa lang niya ay naglilinang araw-araw at sa makatuwid, ang kanyang pundasyon ay ang pinaka-solid, na nagpapahintulot sa kanya na patuloy na umupo sa numero 1 upuan. Gumawa ka, titingnan natin kung ang cold flowing sword mo ay mas malakas kaysa sa metal body ko. Ang taas ni Andy ay tumataas kay Gerland. Jang! Kinuha ni Gerland ang kanyang espada mula sa kaluban nito. Sa sandaling ginamit ang cold flowing sword, parang nagyayelo ang hangin. Metal palm. Tumayo ang katawan ni Andy habang ang kanyang kamao ay sumuntok patungo sa espada. Pang! Ang pagsabog ay nagpanginig sa eardrums ng mga lower-level cultivator. Si Gerland ay umatras ng 2 hakbang pagkatapos ay umikot para saksakin ang ibabang bahagi ng katawan ni Andy. Ang isa sa kanila ay nagtatanggol habang ang isa ay nakakasakit. Malinaw na ang lakas na ipinakita ni Gerland at Andy ay madaling talunin ng mga quasi-martial artist. Kung si Francis ay hindi bumuo ng panloob na lakas, hindi niya magagawang masira ang mga depensa ni Andy. Ding! Ding! Bang! Napunta sa red hot mode ang laban ni Andy at Gerland. Ang espada ni Gerland ay naging mas mabilis at mas mabilis. Binalot ng malamig na hangin ang katawan ni Andy. Patuloy na hinarang ni Andy ang espada ni Gerland. Kung ito ay isa pang ikatlong ranggo sa halip na si Andy ay natapos na sila sa isang galaw. Napakatatag ng pundasyon ni Andy at ang kanyang kakayahan ay depensa. Kung hindi manalo si Gerland sa kalahati ng oras na kumukulo ang tsaa, hindi siya mananalo. Sabi ng pangunahing hukom. Hehe, kalahati ng oras para kumulo ang tsaa. Hindi niya kakailanganin ng ganoon katagal. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, na siyang ama ni Gerland ay may kumpiyansang sabi. Oh! Nagbago ang ekspresyon ng pangunahing hukom. Sa sandaling ito, biglang nagbago ang labanan. Hu! Napaungol si Andy habang naputol ang kanyang braso. Paano masisira ang metal body ko? Namuti ang mukha ni Andy. Ang katawan ng metal ay isang kasanayan na nagpabago sa katawan ng isang tao na kasing tigas ng metal. Sinamahan ng metal fists, ang kanyang lakas at depensa ay umabot sa limitasyon. Naniniwala siya na walang sino man sa ilalim ng ika-4 na ranggo ang makakapasok sa kanyang depensa. Mataas na antas ng isang mataas na ranggo na kasanayan sa martial art. Sigaw ng judge. Mataas na antas ng isang mataas na ranggo ng martial art. Huminga ng malamig ang mga disipulo sa malapit. Para sa karamihan ng mataas na ranggo na martial arts, sapat na ang hirap na sanayin sila sa mababang antas, at ang pagsasanay ng isa sa mataas na antas, ay maraming beses na mas mahirap. Gayunpaman, kapag naabot na nito ang mataas na antas, ang pinsala ng kasanayan ay magiging 50% na mas mataas kaysa sa kung ano ito sa mababang antas. Ang flowing cold sword ay isa ng nakakatakot na high-rank offense skill. Kapag ang isang tao sa ikatlong ranggo ay nagsanay nito sa mababang antas, ang isa ay maaaring magkaroon ng lakas ng isang parang martial artist. Kung ang isa ay nagsanay nito sa mataas na antas, maaari itong magbanta sa mga martial artist. Mataas na antas ng isang mataas na ranggo ng martial art. Hindi nakakagulat. Binabati kita Jeric, sa pagkakaroon ng isang napakatalino na anak. Ngumiti ang pangunahing hukom patungo sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Si Jeric ay ama ni Gerland. Salamat matanda. Nagulat si Jeric dahil ang pangunahing hukom ay isang elder, na nangangahulugan na ang kanyang katayuan ay mas mataas kaysa sa kanya. Sa entablado. Ice cold flash. Itinulak ni Gerland ang espada sa mas mabilis na bilis. Flash! Ang kamisete ni Andy ay napunit habang ang kanyang katawan ay pinutol ng maraming beses. Si Gerland ang nanalo. Agad na sabi ng judge. Mataas na antas ng isang mataas na ranggo ng martial art. Hindi ako natalo ng hindi makatarungan. Sabi ni Andy habang bumaantong hininga. Matapos talunin si Andy, hindi na napigilan ang momentum ni Gerland. Gerland! Gerland! Naghiyawan ng mga nasa ibaba. Maraming kabataan ang tumangala sa kanya. Si Gerland na ngayon ang hari ng mga panlabas na disipulo. Sinuri ni Gerland ang lugar at ang kanyang mga mata ay dumapo kay Francis.
Ang kanyang mga labi ay kumarba sa isang malamig na ngiti habang nakatingin siya kay Francis ng masama. Kuya Gian. Si Vilma na ganap na pula ang mukha ay tumakbo palapit sa kanya. Naniniwala siya na ang lakas nito ay walang kapantay. Kasabay nito, tumingin siya kay Francis. Walang ekspresyon si Francis. Ngayon tatlo na lang ang natitira na may perpektong record, sina Gerland, Francis at Angelica. Gayunpaman, ngayon ay wala nang labis na pag-asa na natitira. Sa opinyon ng karamihan, hindi magpapatalo si Gerland sa sinuman mula sa mga panlabas na disipulo. Siya ay magiging mataas na ranggo sa gitna ng mga panloob na disipulo. Mataas na antas ng isang mataas na ranggo ng martial art. Bulong ni Francis. Ang kanyang perpektong record ay patuloy na tumataas at hindi nagtagal ay umabot ng 60 panalo. 61 panalo. Gayunpaman, hindi maiiwasan ang laban nina Gerland at Francis. Sa wakas, sa kanyang ika-69 na laban, nakita ni Francis ang kabataang nakasuot ng lila na nakatayo sa entablado. Si Gerland iyon. Natahimik ang mga tao nang magkaharap ang dalawa. Pagkatapos ng lahat, si Francis ay may perpektong record din. Francis. Hindi ka naman aamin na talo ka diba? Mapanuksong sabi ni Gerland. Sa kanyang opinyon, ang tanging kalaban niya ay si Andy, lahat ng iba ay basura. 24. Sa pagharap sa paghamak ni Gerland, bahagyang ngumiti si Francis. Bagamat malakas si Gerland, mayroon siyang mapagmataas na ugali. Nangangahulugan ito na walang silbi ang pakikipag-usap sa kanya. Sa pamamagitan lamang ng pagkilos mapapatunayan mo ang gusto mong sabihin. Bagamat hindi tumugon si Francis, ang kanyang ugali ay parang mga karayom sa mga mata ni Gerland. Bahagyang natigilan ang mga tao. Masyado nang mayabang si Gerland, ngunit ang katahimikan ni Francis ay higit pa sa masasabi ng mga salita. Anak, kung hindi ka magsasalita ngayon, hindi ka makakapagsalita mamaya. Malalim na sabi ni Gerland. Jang. Ang kanyang espada ay kumislap sa harap ni Francis. Nagsimula si Gerland sa cold flowing sword. Bagamat napakayabang niya, alam niya na si Francis ay may lakas ng parang martial artist kaya kailangan niyang lumabas ng buo. Nakaramdam si Francis ng lamig na nagmumula sa espada. Nalampasan ng espada ang balikat ni Francis ng kalahating pulgada. Napakataas ng teknik. Nakita ko lang ang after image. Kung mayroon lang siyang lakas ng parang martial artist, tiyak na hindi niya makakaharap ang mataas na antas ng cold flowing sword. Hindi inisip ni Francis na ang kanyang depensa ay hihigit pa kay Andy. Seng! Kasing liwanag ng dahon, humiwalay si Francis kay Gerland. Sa mga tuntunin ng pagkakasala, si Francis ay hindi kalaban ni Gerland, maliban kung natutunan niya ang isang mataas na ranggo na diskarte sa pagpapalakas ng katawan tulad ni Andy. Saan ka tumatakbo? Mabilis na tumalon si Gerland at ginamit ang cold flowing sword sa hangin. Kahit anong pilit ni Francis na umiwas, patuloy siyang sinusundan ng ginaw. Hindi nakakagulat na ito ay ang mataas na antas ng isang mataas na ranggo ng martial art. Naisip ni Francis, alam niya na kahit na ang kanyang Angry Dragon Fists ay umabot na sa pinakamataas na antas, hindi ito tugma sa cold flowing sword ni Gerland. Ice Cold Flying Explosion. Biglang nagbago ang galaw ni Gerland. Lumiko ang espada patungo sa landing spot ni Francis. Hindi maganda. Nasa himpapawid si Francis at kapag nakarating na siya, hindi niya maiiwasan ang pag-atake sa lugar ni Gerland. Ang malamig na umaagos na espada. Nagagamit na niya ang mga pag-atake sa lugar habang nasa ibaba pa ang ika-4 na ranggo. Mukhang napagpasyahan na ang labanan. Ang nakatatandang henerasyon na nanunood ay nagpuri. Bumaba ka na. Ang Ice Cold Flying Explosion ni Gerland ay nagpadala ng magulong pagsabog patungo sa ibabang bahagi ng katawan ni Francis. Mababang lumulutang na alon. Huminga ng malalim si Francis habang sinisiksik niya ang lahat ng kanyang dugo na nagpapahintulot sa kanya na tumalon sa himpapawid. Teng! Ang kanyang katawan ay umalis sa pool of gravity habang tumalon sa pamatay na galaw ni Gerland. Paano? Posible ba ito? Natarante si Gerland nang makita niyang tumalan si Francis sa kanyang pagpatay. Ano ba?
Sinanay ni Francis ang lightly floating ferry sa napakataas na antas. Papuri ng pangunahing hukom habang hinahaplos ang kanyang balbas. Lightly floating wave. Iyon ang ultimate move ng lightly floating ferry, paano niya nagawa ito? Bulalas ng martial artist na minsan nang nagsanay sa lightly floating ferry habang tumatayo sa gulat. Sa entablado, si Francis ay tumatakbo habang si Gerland ay sinubukang humabol. Hindi nagtagal, ang cold flowing sword ni Gerland ay papalapit na sa mataas na antas, ang pinsala at bilis nito ay mabilis na tumataas. Hindi rin masama si Francis. Ang kanyang lightly floating ferry ay ginawa siyang kasinggan ng isang balahibo at bagaman tila halos hindi niya naiwasan ang espada, hindi man lang siya nahawakan ng espada ni minsan. Mabagal na lumipas ang oras. Habang tumatakbo si Francis, sinubukan niyang maghanap ng anumang mga pagkukulang sa kakayahan ni Gerland para makaganti siya. Gayunpaman, bigla niyang napagtanto na hindi man lang siya makalapit kay Gerland, kung hindi, haharap siya sa isang pamatay na hakbang. Hindi man lang napigilan ng kanyang Angry Dragon Fists ang isa sa mga suntok ng espada ni Gerland. Kung sinubukan niyang harangan ang isa, masusugatan siya. Kailangan ko bang gamitin? Napabuntong hininga si Francis habang nagising ang panloob na lakas sa kanyang katawan, pagkatapos ay nawala. Umaasa sa hiding air technique, itinago niya ang kanyang panloob na lakas. Habang nasa himpapawid, biglang inilagay ni Francis ang kanyang enerhiya sa kanyang kaliwang mata. Pay! Sa sandaling na-activate ang kaliwang mata, pumasok si Francis sa supervision mode. Bagamat mabilis ang espada ni Gerland, bumagal ito sa kanyang mga mata. Nakikita pa niya kung saan nagtipon ang lakas sa katawan ni Gerland, at sa pamamagitan nito, nahuhulaan ni Francis kung saan susunod na aatake si Gerland. Teng! Madaling naiwasan ni Francis ang lahat ng pag-atake. Galit na kamao ng dragon. Sa isang tiyak na punto, gumanti si Francis. Ice cold wind. Si Gerland ay hindi umiwas o nagtatanggol. Sa halip ang kanyang espada ay dumaan sa lalamunan ni Francis. Pakiramdam ni Francis ay walang magawa dahil, bagamat nakakahanap siya ng mga puwang sa mga galaw ni Gerland, hindi siya makakaatake dahil hindi niya maiiwasan ang espada ni Gerland. Ang cold flowing sword ay nakatutok sa sharpness at opensa. Wala man lang itong depensa. Gayunpaman, sinanay niya ito sa mataas na antas kaya maliit lang ang mga flaws niya at 50% lang ang pagkakataon kung manalo. Sinuri at hinulaan ni Francis sa loob ng kanyang isipan. Ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan niya at ni Gerland ay ang antas ng kasanayan sa martial art. Upang talunin si Gerland, mayroon lamang siyang dalawang pagpipilian. Ang unang paraan ay mag-stall hanggang mapagod ang kalaban. Buong kumpiyansa si Francis na, sa pamamagitan ng kanyang kaliwang mata at lakas sa loob, mas matagal pa siya kaysa kay Gerland. Ang pangalawang paraan ay gamitin ang kanyang panloob na lakas at manalo sa pamamagitan ng puwersa. Tulad ng iniisip ni Francis. Judge, sa tingin ko silang dalawa ay parehong henyo at kung magtagal ito at ang isa sa kanila ay masugitan o mamatay, kami ay parurusahan ng sekta. Kadalasan, kahit na huminto sila, si Gerland ay may 50 hanggang 60% tsansa na manalo, ngunit hindi niya alam na ang pagtigil ay hindi magandang ideya. Pero, hindi pa sila tapos. Ang pangunahing hukom ay medyo nag-aalangan dahil ang kultibasyon ni Jeric ay umabot sa ika-6 na ranggo at ang kanyang katayuan ay hindi masyadong mababa. Bagaman hindi pa sila tapos, hindi mo ba nakikita kung sino ang nangunguna? Si Jeric ay nagbigay ng alam na tingin sa pangunahing hukom. Malinaw na kung ito ay ginawa ng maayos, magkakaroon ng malaking gantimpala. Mabuti. Ang pangunahing hukom ay nagsabi, bilang 188, Francis, nasa iyo ang pang-ibabang kamay, kaya kung ito ay mag-drag out ang hukom ay may karapatang gumawa ng desisyon. Ito ay okay. Nakaramdam ng galit si Francis sa kanyang puso. Ang hukom ay halatang may kinikilingan kay Gerland. Malinaw, ang hukom ay hindi maaaring hayagang sabihin na si Gerland ay nanalo, ngunit bilang hukom, sila ay may karapatang gumawa ng desisyon pagkaraan ng ilang sandali. Halimbawa, ang hukom ay maaaring gumawa ng desisyon kung ang isang laban ay nadrag ng napakatagal.
Nagdulot nga ng ilang kaguluhan ang desisyon ng hukom. Bagaman si Francis ang may kapangyarihan, hindi siya natatalo. Tumakbo lang siya. Sinasayang lang niya ang oras natin. Tahimik na nag-usap ang mga tao. Bagamat naramdaman ng ilan sa mga nakatatandang henerasyon na ito ay hindi makatarungan, hindi sila handang masaktan si Jeric at ang kanyang anak para lamang sa isang alagad ng sekta ng sangay. Fine. Hindi ako tatakbo. Tumawa ng mapait si Francis nang huminto siya. Bata. Kunin mo ang aking espada. Nagpasalamat si Gerland sa kanyang ama. Tumayo si Jeric habang nasa likod ang kanyang mga kamay, bahagyang nakangiti. Sa puntong ito, ang ilang mga tao, tulad ni Kevin, ay may maningning na mga mukha. Tumingin si Vilma sa pamilyar na figure at bumantong hininga. Mayroon siyang masalimuot na pakiramdam sa kanya, may simpatiya, malamig. Nang ang cold flow ang sword ni Gerland ay papalapit kay Francis, ang huli ay hindi gumawa ng anumang hakbang para umiwas. Galit na dragon fists. Inilagay ni Francis ang lahat ng kanyang galit sa suntok na ito. Mayabang. Umiling ang mga matatanda. Napabuntong hininga rin ang pangunahing hukom. Hahaha. Walang silbi. Break. Tumawa si Gerland habang winawagayway ang kanyang kumikinang na espada. Buksan. Huminga ng malalim si Francis habang naglalabas siya ng napakalakas na aura. Isang malabong berdeng kinang ang lumitaw sa mga braso at kamao ni Francis. Napakaganda nito sa ilalim ng sikat ng araw. Bago dumating ang kamao, tinamaan na ng hangin ang katawan ni Gerland. Dahil si Francis ang nasa gitna, ang alikabok sa ilalim ng hindi nakikitang puwersa ay dahan-daang lumutang paitaas. Ano ba? Yan. Tumayo ang pangunahing judge. Puno ng excitement ang mukha niya. Hindi maganda. Ang ekspresyon ni Jeric ay naging pangit. Anong nangyayari? Naramdaman ni Gerland ang isang hindi kilalang pressure bear patungo sa kanya, kaya hindi siya makahinga. Maging ang bilis ng kanyang espada ay limitado. Sa kanyang mga mata, ang kamao ni Francis ay parang umaatungal na dragon. Dang! Crack! Nagluwa si Gerland ng isang subo ng dugo. Klang! Ang kanyang espada ay nahati sa 2 piraso at nahulog sa lupa. Mayroon ding hindi nakikitang puwersa na naglakbay sa pamamagitan ng espada at damaloy sa kanyang katawan. Napaungol si Gerland habang siya ay napaatras 20 metro. Habang ibinababa ni Francis ang kanyang kamao, dahan-daang bumagsak ang alikabok pabalik sa lupa. Hindi alam kung gaano nakatagal ang lumipas, may sumigaw, inner strength of the martial path. Lakas ng loob. Isang malabong berdeng liwanag ang kumislap sa buong katawan ni Francis. 25. Lakas sa loob. Malamig na hininga ang umalangaw-ngaw sa buong field. Laking gulat ng lahat. Ang hukom na may puting balbas ay tumayo at bumulong, 14 na taong gulang at naiintindihan na niya ang prinsipyo ng inner strength. Masasabing madali siyang maging isang martial artist. Ang kanyang talento ay may kukumpara kay Lindan. Ang atensyon ng karamihan ay muling nakatuon kay Francis. Ito ang bagong hari ng mga panlabas na alagad. Hindi makapaniwalang tumingin si Francis sa kanyang mga kamao. Nakita niyang nabali ang braso ni Gerland, nakita niyang naputol ang kanyang espada. Pinigilan pa niyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas. Kung hindi niya gagawin, ang pinsala ni Gerland ay hindi lang kasing simple ng isang belang braso. Hindi bababa sa kalahati ng kanyang braso ay naging walang silbi. Kung ito ay isang normal na third-rank cultivator sa halip, ang suntok na ito ay agad na pumatay sa kanya. Ito ang kapangyarihan ng panloob na lakas. Si Francis ay nanginginig sa pananabik. Ang mga disipulo sa karamihan ay tumingin kay Francis sa takot. Naunawaan na nila ngayon ang pagkakaiba ng lakas ng martial learners at martial artists. Si Francis ang nanalo. Ang hukom ay tumingin ng malalim kay Francis. Kahit nabayas siya kay Gerland, nanalo pa rin si Francis. Ito ay hindi lamang panalo, ito ay panalo ng buong lakas. G-Ainer. Sumigaw si Jeric at lumitaw sa gilid ni Gerland. Napakabilis ng kanyang takbo kaya naman malabo na lang ang nakita ng mga tao sa malapit.
Ang bilis naman. Tinansya ni Francis na ang ama ni Gerland ay malamang na umabot sa ika-6 na ranggo ng martial path. Ang ika-6 na ranggo ng martial path ay ang rurok ng martial artists. Ang isa pang hakbang ay nangangahulugan ng pagiging isang martial master. Natalo ako. Hindi ako makapaniwala. Hindi maramdaman ni Gerland ang kanyang kaliwang braso. Tumawag ng alchemist. Nakita ni Jeric na may posibilidad na mawala ng silbi ang braso ng kanyang anak. Bata. Ano ang kahulugan nito? Si Jeric ay may mamamatay tao sa kanyang mga mata habang nakatingin siya kay Francis. Ang aura ng ika-6 na ranggo ng martial path ay nagdulot ng matinding presyon patungo kay Francis. Naramdaman ni Francis na parang nagyelo ang hangin. Bawat salita na binibitawan niya ay aabutin siya ng maraming enerhiya. Siya ay mapalad na mayroon siyang sariling lakas sa loob upang labanan ang aura ni Jeric. Pay! Ang malabong berdeng kinang sa loob ng kanyang kaliwang mata, na orihinal na 3 talampakan at 9 na ika-10 ng isang talampakan, ay nagsimulang gumapang patungo sa markang 4 na talampakan. Sa ilalim ng pressure, pinalaki ni Francis ang kanyang cultivation. Mabuti. Ngayon ay mayroon akong mga kinakailangan upang makapasok sa ika-4 na ranggo. Tumawa si Francis. Matapos maranasan ang napakalaking labanan at pagkatapos ay nasa ilalim ng panggigipit ni Jeric, nakatulong ito sa kanya na madagdagan ang kanyang cultivation. Ang kanyang bahagyang pagbabago ay hindi nalinlang sa mga mata ni Jeric. Hindi siya mabubuhay. Naramdaman ni Jeric na si Francis ay isang banta sa kanya, bata, isa ka lang hamak na alagad ng sangay. Dahil sa pagkakasugat sa braso ng aking anak, aalisin ko ang iyong pagtatanim. Sure. Sa isang iglap tumalon si Jeric patungo kay Francis. Hindi maganda. Naramdaman ni Francis ang malaking panganib na dumarating sa kanya. Mapalad na nakabantay siya. Sa pangalawang pagkakataon na nagsimulang mamuo ang kapangyarihan sa loob ng katawan ni Jeric, nakita ito ni Francis gamit ang kanyang kaliwang mata. Teng! Hindi man lang nag-isip si Francis habang tinutulak niya ang lightly floating fairy sa limitasyon nito. Tumalon siya ng mahigit 10 metro ang taas at halos hindi niya naiwasan ang pag-atake. Gayunpaman, alam niyang ito na lang ang pagkakataon na kailangan niyang umiwas. Nang makaligtaan si Jeric, alam niyang may mali, mamatay. Ginamit niya ang sarili niyang kasanayan sa footwork para sundan si Francis. Mababang lumulutang na alon. Dobling tumalon si Francis sa himpapawid at tumakbo patungo sa matataas na katayuan ng mga tao ng sekta. Alam niya na si Jeric ay nasa gitna lamang ng katayuan sa loob ng sekta. Ang mas mataas na antas ng sekta ay hindi papayag na ang paglilinang ni Francis ay lumpo sa harap nila. So, tumakbo si Francis patungo sa kanyang target sa kanyang pinakamabilis na bilis. Ga! Itong batang ito. Naunawaan ni Jeric ang intensyon ni Francis. Jeric Hanford. Tumigil ka. Isang malalim na boses na kasing lakas ng kulog ang bumusina. Kasabay ng boses na ito, isang malakas na aura ang nabuo sa itaas. Isa itong matanda na may puting balbas. Tumayo siya sa harap ni Jeric. Hindi maganda. Ito ang pangunahing hukom. Alam ni Jeric na siya ay isang taong nasa ika-7 ranggo o mas mataas. Gayunpaman, si Francis ay nasa harap mismo ng kanyang mga mata. Hindi siya papayag na umalis siya ng ganito. Nakapikit si Jeric habang nakaharap sa matanda. Pababa. Isang hindi nakikitang kamay ang humampas pababa. Pa! Naramdaman ni Jeric na nawala ang kanyang kapangyarihan habang iniluwa niya ang isang subo ng dugo. Pag-atake sa pamamagitan ng hangin. Gaano kalakas? Malinaw na ang pangunahing hukom ay nakabisado ang lakas ng pagbabago, ang mas mataas na antas ng lakas ng panloob. Elder. Ang Francis na ito ay nakamamatay at tuso. Nabali niya ang braso ng anak ko. Paanong hindi mo siya mapaparusahan? Si Tirso ay kalahating lumuhad sa lupa habang nagsasalita ng may takot. Sino ang nakamamatay? Nang umatake si Francis ay napigilan na niya ang kanyang sarili na gamitin ang lahat ng kanyang lakas, kung hindi, ang resulta ay hindi magiging kasing simple ng isang belang braso. Ang kanyang braso man lang ay napilayan, o maaaring namatay pa dahil dito.
Sabi ng judge. Naunawaan ka agad ni Jeric. Bakit hindi pumunta at tulungan ang iyong anak? Ikinaway ng maputing balbas na hukom ang kanyang mga braso at umalis sa entablado. Tinanggal ni Francis ang kanyang kamao na puno ng malamig na pawis at nagpapasalamat na tumingin sa matanda. Mukhang napansin ito ng matanda at ngumiti ito pabalik sa kanya na may papuri sa kanyang mga mata. Ang kaguluhang ito ay hindi nakaapekto sa iba pang mga laban. Natalo niya si Gerland. Naninigas ang mukha ni Vilma. Pakiramdam niya ay nahulog siya mula sa langit at sa bangin. Sa kanyang mga mata, ang pamilyar na figurang iyon ay ngayon ang hari ng mga panlabas na disipulo. Ngayon, walang duda si Francis ang pinakamagaling sa mga panlabas na disipulo. 70 panalo. 71 panalo. Ang record ni Francis ay patuloy na tumaas. Karamihan sa kanyang mga kalaban ay sumuko kaagad. Kahit nakaharap niya si Andy, kailangan lang ni Francis na gamitin ang kanyang panloob na lakas upang agad na masira ang metal body ng kalaban. Ang lakas ni Francis ay hindi na sa isang parang martial artist, umabot na ito sa isang half-step martial artist. Ang half-step martial artist ay kapag ang isang tao ay may panloob na lakas at nakaabot ng quasi-martial artist sa parehong oras. Sa isang tiyak na lawak, ito ay kapareho ng pagiging nasa ika-4 na ranggo. Gayunpaman, nagkaroon ng hindi inaasahang pagliko. May perpektong streak pa rin si Angelica. Sa ika-8 laban ni Angelica, nakilala niya si Andy. Butterfly Palm. Sumigaw si Angelica habang ang kanyang malajade na mga kamay ay naglalabas ng napakalaking lakas. Basag. Nabasag na naman ang metal na katawan ni Andy. Oh my God! Ito na naman ang inner strength. Walang nag-akala na may iba pang nakakaunawa sa inner strength bukod kay Francis. Kawili-wili. Ang pangunahing hukom ay may malabong ngiti. Gayunpaman, hindi nagbago ang ekspresyon ni Francis nang gumamit si Angelica ng lakas ng loob. Nakita na niya ang panloob na lakas na nagtatago sa loob ng dugo ni Angelica gamit ang kaliwang mata. Noong araw na iyon, nang ang coach ay nagbibigay ng kanyang lecture, maraming mga panlabas na disipulo ang nakakuha ng ilang mga insight, kung saan si Francis ang higit na nakakuha. Ito ay dahil sa tulong ng kanyang kaliwang mata at nasanay na ang air-pushing breathing technique sa tuktok ng ikatlong antas nito. Sa makatuwid, si Francis ang unang bumuo ng panloob na lakas. Kung ikukumpara, mas nauna si Angelica sa kanya ng kalahating buwan. Mukhang hindi pa napagpasyahan ang unang lugar. Inaasahan ng karamihan ang sagupaan sa pagitan nina Francis at Angelica. Sa wakas, nang manalo sina Francis at Angelica sa kanilang ika-70 laban, nagkita sila. Simulan. Bagamat may panloob na lakas si Angelica, hindi siya natakot ni Francis. Alam kong may pagkakaiba pa rin sa pagitan mo at ako. Ngunit hindi ako susuko. Ang ngiti ni Angelica ay parang bulaklak na bukas. Galit na kamao ng dragon. Nagsimula si Francis sa kanyang peak level, middle-ranked martial art. Ang dahilan kung bakit kaya niyang talunin si Gerland ng husto ay hindi lang dahil sa lakas ng loob. Ito ay dahil ang Angry Dragon Fist ay nasa tuktok na ng middle-ranked martial arts at kapag ginamit, ang pinsala nito ay lumampas sa pinsalang natanggap ng mataas na ranggo na martial arts na sinanay sa mababang antas. Higit pa rito, ang Angry Dragon Fists ni Francis ay papalapit na sa pinakamataas na antas. Kung maabot ng Angry Dragon Fists ang pinakamataas na antas nito, madali itong manalo laban sa Cold Flowing Sword na sinanay sa mataas na antas. Pay. Pa. Nagpalitan ng suntok ang dalawa. Gaya ng inaasahan, si Angelica ay hindi kasing lakas ni Francis. Pagkatapos ng lahat, si Francis ay may mas matibay na pundasyon ng panloob na lakas at ang kanyang bilis ay mas mabilis. Kahit na si Angelica ay may mataas na ranggo na bilis ng kasanayan, hindi ito mas mabilis kaysa sa lightly floating fairy ni Francis. Ang mga pag-atake ni Francis ay naging mas mabilis at mas mabilis. Nagsimulang mamula si Angelica nang maramdaman niyang nauubos ang kanyang lakas. Magandang pagkakataon. Ang kaliwang mata ni Francis ay madaling nakalock sa isang depekto at ang kanyang kamao ay tumama sa balikat ni Angelica. Salamat sa pagdali. Nanginig ang katawan ni Angelica ngunit pagkatapos ay pumihit siya sa himpapawid at bumagsak sa lupa.
Malinaw na napigilan ang suntok ni Francis, kung hindi, magiging katulad siya ni Gerland. Walang problema. Ngumiti si Francis, talagang gusto niya ang ugali ni Angelica. Matapos talunin si Angelica, wala nang mga kalaban na natitira sa kanyang laban. Lahat ng kanyang kalaban ay umamin ng pagkatalo. Sumusuko na ako. Sumuko ako. Makalipas ang kalahating oras, sa wakas ay natapos na ni Francis ang kanyang ika-100 na laban, at sa kanyang score, madaling nakamit ang titulong numero 1 sa mga panlabas na disipulo. 26. Kapat na ranggo ng landas ng militar. Matapos manalo ng 100 laban, ang kasikatan ni Francis ay umabot sa sukdulan. Francis! Francis! Naghiyawan ang mga tao. Ang pagbangon ni Francis ay naging dahilan ng pagsamba sa kanya ng maraming kabataan. Sa wakas siya ay naging nangungunang panlabas na disipulo. Bumigay ang mga tao kung saan dumaan si Francis. Maging si Kevin ay ibinaba ang kanyang ulo. Kailan ka nag-provoke ng ganitong henyo? Tumingin si Jared ng masama sa kanyang kapatid. Paano ko malalaman na magiging napakalakas niya? Si Kevin ay nagkaroon ng urge na umiyak. Habang dahan-daang ang naglalakad si Francis, inilibot ng kanyang mga mata ang paligid. Sa isang tiyak na punto, nakita niya ang isang batang babae na nakasuot ng puti. Kinagat ni Vilma ang kanyang mga ngipin at walang lakas ng loob na tingnan si Francis sa mata. Umiling si Francis, mula nang pumasok sila sa sekta ng Hanford ay nagsimula na silang maglakad sa magkaibang landas. Wala siyang naramdaman, ang gusto lang niyang gawin ay maabot ang ika-9 na ranggo ng martial path, maaaring maging ang banal na ranggo ng militar, at pagkatapos ay maglakbay sa buong kontinente. Ang paligsahan sa pagraranggo ay umabot na sa mga huling yugto, at nakumpirma na ang unang pwesto. Iyon ay dahil walang ibang nanalo maliban kay Francis sa lahat ng kanilang laban. Hindi nagtagal, napagpasyahan ang mga ranggo. Unang lugar, Francis. Pangalawang lugar, Angelica. Ikatlong lugar, Andy. Ika-4 na lugar, Jared. Sa ika-9 na ranggo lamang lumitaw ang pangalan ni Gerland. Ito ay dahil si Gerland ay malubhang nasugatan ng kaharap si Francis, ibig sabihin ay hindi na siya makakasali mamaya. Unang lugar. Bahagyang nasa sabik si Francis. 2 months ago, kailangan niyang ipagdasal na makapasok siya sa tournament. Kung tungkol sa unang lugar, hindi niya kailanman naisip ito. Ang lahat ng ito ay salamat sa misteryosong mata. Huminga ng malalim si Francis nang pumasok siya sa sukat sa kanyang mata. Ang misteryosong berdeng glow sa loob ay patuloy na umiikot sa mga bilog. Ang ningning ay umabot na ngayon mula 3 talampakan siyam hanggang halos 4 na talampakan. Alam ni Francis na habang lumalawak ang berdeng glow, tataas ang kapangyarihan ng kanyang kaliwang mata. Sa isang sulok sa Sky Marshall Field. Mayroong ilang mahuhusay na outer disciples ngayong taon. Lalo na sina Francis at Angelica, may potensyal silang maabutin si Lindan. Ang nagsalita ay isang kalmado at magandang babae. Ito ay si Riley, ang ika-4 na pinakamalakas na panloob na disipulo. Hehe, small fights lang, walang seryoso. Ang casual na boses ay nanggaling sa isang kabataang nakasuot ng itim na katabi. Ang binata na nakasuot ng itim ay magkabalikat sa tabi ni Riley at tamad na sumulyap sa mga panlabas na disipulo ng Sky Marshall Field. Pakiramdam ko ay hindi simple si Francis. Noong una niyang itinago ang kanyang inner strength, kahit ako ay hindi ito makita. Isa pa, ang kanyang speed skill ay maaari pang may ranggo sa top 3 sa loob ng inner disciples. Napaisip si Riley. Sa tingin mo ba maaari nila tayong takutin? Isa lang ang kalaban ko at iyon ay si Lindan. Sabi ng binata na nakasuot ng itim. Peyton, huwag masyadong mayabang. Nabalitaan ko na si Amber, na nasa ikatlo, ay nag-iisa sa huling 2 buwan. Ngumiti si Riley. Amber. Sa tingin ko mayroon siyang pinsan na tinatawag na Gerland, hindi ba? Mapaglarong tumingin kay Francis ang binata na nakasuot ng itim. May naramdaman si Francis at tumingin sa isang tiyak na direksyon. Sa sulok na iyon ay nakatayo ang isang tahimik na babae at isang tamad na kabataang nakaitim na damit. Alam ng tahimik na batang babae na si Francis. Si Riley iyon. Tungkol naman sa kabataang nakaitim na damit.
Oh my God! Si Peyton. Peyton. Pangalawang lugar ng mga panloob na disipulo, sa likod mismo ni Lindan. Naghiyawan ang mga tao. Maging ang ilan sa mga panloob na disipulo ay nagpakita ng takot habang nakatingin sila kay Peyton. Nag-close ang mga mata ni na Francis at Peyton. Sa sandaling makita ni Francis ang mga mata ni Peyton, nakaramdam siya ng hindi mabata na presyon. Lalo na nang ang kanyang kaliwang mata ay nakatutok kay Peyton, naramdaman niya na siya ay walang kapantay. Si Peyton ay hindi mataba o payat, ngunit ang inner strength sa kanya ay kumakalat ng pantay-pantay sa bawat kalamnan. Tuktok ng ika-4 na ranggo. Ang kanyang lakas ay malamang na mas malakas pa kaysa kay Riley. Tumpak na naitala ni Francis ang kanyang lakas. Narinig ko na noong half-step martial artist si Peyton ay tinalo niya ang isang tunay na martial artist. Hindi ko akalain na lalabas siya sa Outer Disciple Tournament. Mula sa reaksyon ni Riley, halatang-halata na naisip niya na napakahalaga ni Francis. Para kay Peyton, mas pinapahalagahan niya si Angelica. Alam ni Francis na, kahit na siya ang nangungunang panlabas na disipulo, mayroon pa ring malaking agwat sa pagitan niya at ng mga panloob na disipulo. Tila, ang bawat panloob na disipulo ay nanood ng Outer Disciples Tournament sa isang punto. Lahat maliban sa isang tao. Lindan. Isa sa 4 na mahusay na henyo ng Feather Cloud City. Sa aking lakas ay hindi ako magiging maganda sa panloob ng mga disipulo. Si Francis ay may tame time na mukha. Ang lahat ng panloob ng mga alagad ay itinuring na mahalaga ng sekta. Sa ngayon, madaling makapasok si Francis sa top 10 para sa mga panloob na disipulo. Nagkaroon pa ng pagkakataon para sa top 5. Nangungunang 3 gayunpaman. Iyon ay halos imposible. Ang pangunahing paligsahan ay kalahating buwan mamaya. Dapat ko bang tunguhin ang unang lugar? Hindi makapagpasya si Francis. Gayunpaman, hindi nagtagal ay ginawa niya ang kanyang desisyon. Lumaban ka. Dapat lumaban siya. Naalala niya ang mga gantimpala mula sa sekta. Tanging ang nangungunang 3 disipulo ang nagkaroon ng pagkakataong matuto ng peak-ranked martial arts skills. Ang pinakamataas na ranggo ng mga kasanayan sa martial art. Sila ang pinakamataas na ranggo ng martial arts skills sa makamundong kaalaman. Ang isang set ng pinakamataas na ranggo na martial arts skills ay maaaring magbigay daan para sa isa na linangin sa ika-9 na ranggo ng martial path. Tanging ang holy ranggo na martial arts ang maaaring magpapahintulot sa isa na makamit ang holy martial path. Upang mabuhay sa mundong ito, ang isa ay dapat magkaroon ng ganap na lakas. Nangangahulugan ito na ang mas mataas na ranggo ng kasanayan ay mas mahusay. Una, o nangungunang 3. Kinumpirma ni Francis ang kanyang mga layunin habang mabagal siyang naglalakad patungo sa kanyang tahanan. Pag-uwi niya ay napagtanto niyang maraming tao ang bumibisita. Ang kanyang ama na si Tirso ay abala. Ang malungkot na bahay ay puno na ngayon ng mga tao. Brother Tirso, binabati kita sa pagkakaroon ng napakabuting anak. Nangungunang outer disciple. Natutunan din niya ang inner strength, halatang makakatanggap siya ng atensyon mula sa mas mataas na antas ng sekta. Napasigaw ang mga bisita nang makita nilang bumalik si Francis. Nagtaas ng kilay si Francis, hindi siya sanay sa ganito. Ang mga panauhin na ito ay kadalasang may masamang tingin sa kanyang pamilya at ang kanilang mga relasyon ay hindi masyadong maganda. Ngayong araw gayunpaman, lahat sila ay dumating. Sa wakas ay itinaboy sila ni Francis at ng kanyang mga magulang. Inner strength. Half-step martial artist. Francis, binigyan mo ng malaking sorpresa ang iyong ama. Pulang-pulang sabi ni Tirso. Hindi lahat ay makapasok sa Sky Martial Field. Halimbawa, si Tirso ay makakapanood lamang mula sa malayo. Nang mabalitaan nilang nanalo ang kanilang anak, una nilang naisip na nagkamali ang kanilang mga tenga. Kailan naging malakas ang anak ko? Medyo naghinala si Tirso. Alam niyang hindi ganoon ka-outstanding ang anak niya. Hehe, mula nang tamaan ako ng kidlat, naramdaman kong naging mas madaling matuto ng martial arts. Paliwanag ni Francis na kalahating totoo, kalahating nagsisinungaling. Sobra ang paliwanag niya. Napakalaki ng mundo. Hindi lahat ng alamat ay ipinanganak na may talento.
Ang landas ng isang tao ay maaapektuhan din ng bagay na nakilala nila mamaya sa buhay. Higit pa rito, ang pagbabago ni Francis sa buhay ay noong siya ay tamaan ng kidlat. Matapos marinig ang paliwanag na ito, hindi na naghinala ang kanyang mga magulang. Ang gabi sa parehong araw. Hindi nakatulog si Francis. Sa halip ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at inisip ang proseso ng paligsahan. Ang mga alaala ay lumitaw sa kanyang isipan. Nakatatak sa utak niya ang bawat eksena. Kasama rito ang mga eksena noong nakikipaglaban siya kina Andy, Gerland at Angelica. Bukod dito, naalala rin niya kung paano lumipat ang pangunahing hukom at si Jeric. Malinaw, mayroong mga ranggo na higit na lumampas kay Francis kaya hindi niya maintindihan. Gayunpaman, kahit na gayon, nakakuha si Francis ng ilang pananaw. Biglang naging blur si Francis habang papunta siya sa isang open field. Siya. Ipinikit ni Francis ang kanyang mga mata at ipinakita ang flaming metal fist at angry dragon fist. Bahagyang nagbago ang bawat galaw niya habang iniisip niya ang laban kina Andy, Gerland at Angelica. Pabilis ng pabilis ang mga galaw ni Francis, at pagkatapos ay ibinuhos niya ang inner strength sa kanila. Ang tatlong talampakan na siyam na berdeng kumikinang na liwanag ay gumapang pasulong sa isa pang hakbang. Sa huling sandali ay naalala niya ang pressure na naramdaman niya nang kaharap si Jeric. Sigaw ni Francis habang ang inner strength sa loob ng kanyang katawan ay nagsimulang dahan-daang gumalaw. Bawat palad na nataman niya ay may kasabay na tunog ng kalabog. Makalipas ang kalahating oras, nang si Francis ay pagod na pagod. Naramdaman ni Francis na nasusunog ang kanyang mga paa at katawan. Isang mainit na pakiramdam ang nanginginig sa buong katawan niya. Kasabay nito ang paglabas ng makapal na pawis at dumi sa kanyang katawan. Ginawa ko. Ang mga mata ni Francis ay kumikinang sa pananibik. Ang berdeng kinang sa kanyang mata ay umabot na ngayon sa markang 4 na talampakan. At sa sandaling ito, naabot ni Francis ang ika-4 na ranggo ng martial path. Ramdam niya ang malakas na dumadaloy sa kanyang katawan sa bawat paghinga. Sa isang pag-iisip lang, lalabas na ang inner strength. Ang aking lakas ay tumaas ng humigit kumulang 500 kilo, at ang lakas ng aking lakas sa loob ay dumbbell man lang. Nakita ni Francis ang lahat ng pagbabago sa kanyang katawan gamit ang kanyang kaliwang mata. 27. Mahirap ang bawat hakbang ng martial path. Kapag ang isa ay umabot sa ika-4 na ranggo, ang isa ay naging isang tunay na martial artist. Para itong isda na nagiging phoenix. Ang isang tunay na martial artist ay makakatanggap ng mahusay na pagtrato saan man sa Cloud County. Sa kontinenteng ito, ilang martial learners ang hindi nakapasok sa ranggo na ito. Ang pagiging isang martial artist ang kanyang pangarap. Ngayon, ang layuning ito ay natupad ng napakabilis. Bagamat alam niyang malapit na niyang maabot ang ika-4 na ranggo, nangyari pa rin ito ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Ilang araw bago ang paligsahan ay sinubukan ni Francis na maabot ang ika-4 na ranggo. Sa oras na iyon, naramdaman niya na ang kanyang pundasyon ay hindi sapat na matatag, maaapektuhan nito ang mga susunod na kaharian kung siya ay nagmamadali, kaya hindi niya pinilit ang kanyang sarili na masira. Gayunpaman, sa bawat laban niya laban sa mga nangungunang panlabas na disipulo, nakatulong itong patatagin ang kanyang pundasyon. Gayunpaman, ang puntong ito lamang ay hindi sapat para maabot niya ang ika-4 na ranggo. Kailangan kong magpasalamat sa ama ni Gerland. Mapanuksong sabi ni Francis. Si Jeric ay may intensyong pumatay sa kanya. Naramdaman ang pressure ng ika-6 na ranggo, nakatulong ito sa paggamit ng potensyal ni Francis, na nagpapahintulot sa kanya na makapasok sa ika-4 na ranggo. Kahit na ang kanyang peak level, Angry Dragon Fists ay lumipat sa pinakamataas na antas. Kung alam ito ni Jeric, malamang nauubo siya ng dugo. Gusto akong patayin ni Jeric. Binalaan ni Francis ang kanyang sarili. Dahil dito, gustong itago ni Francis ang katotohanan na siya ay nakapasok sa ika-4 na ranggo. Buong-buo niyang itinulak ang hiding air technique para tulungan siyang lumitaw na parang may cultivation pa siya ng peak 3rd ranker. Si Francis ay tila isa siyang half-step martial artist, hindi isang tunay na martial artist.
Matapos maabot ang ika-4 na ranggo, ang unang ginawa ni Francis ay ang pagsamasamahin ang kanyang pundasyon. Sa nakalipas na ilang buwan, napakabilis ng kanyang kultibasyon. Pagkatapos niyang patatagin ang kanyang pundasyon, sinimulan niyang pagsamahin ang mga insight na nakuha niya. Sa pagkakataong ito, ginamit niya ang kanyang kaliwang mata at ni-replay ang kanyang Angry Dragon Fists pabalik-balik. Kung ang aking Angry Dragon Fists ay maaaring umabot sa pinakamataas na antas, kung gayon kung natugunan ko man ang mataas na antas ng isang mataas na ranggo na kasanayan sa martial, maaari ko pa ring talunin ito. Napaisip si Francis. Gayunpaman, kahit na nakakuha si Francis ng ilang mga insight, hindi pa rin ito sapat para sa kanya na itulak ang Angry Dragon Fist sa pinakamataas na antas. Pero may tiwala siya na ang Angry Dragon Fists ay kailangan lang ng ilang araw para maabot ang pinakamataas na antas nito. Bago ang madaling araw ay naging malabo si Francis at bumalik sa bahay. Sa daan, ginamit niya ang kanyang kaliwang mata at lahat ay kasing liwanag ng araw. Nakikita ng kanyang mata ang lahat sa loob ng 7 milya. Kung ito ay sa araw, ito ay hindi bababa sa doble. Ang kaliwang mata ay nagbigay sa kanya ng pagtaas sa bilis ng reaksyon, paningin, at enerhiya ng isip. Hindi rin maintindihan ni Francis ang mind energy na ito. Sa madaling sabi, pinahihintulutan ng enerhiya ng isip ang utak ng isang tao na hindi mapagod kahit na pagkatapos gamitin ito sa isang buong araw. Umaga ng ikalawang araw, nagmuni-muni pa rin si Francis sa kanyang kama at hindi nakatulog. Dahil nadagdagan ang kakayahan ng kanyang kaliwang mata, naramdaman ni Francis na puno siya ng kapangyarihan kahit hindi pa siya natutulog. Nangangahulugan ito na si Francis ay may mas maraming oras upang linangin. Bahay ba ito ni Francis? Isang malutong na tunog ang umalangaw-ngaw sa labas ng silid. Sino ito? Pumunta si Clara para buksan ang pinto. Sa labas ay nakatayo ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may kaakit-akit na damit na may ilang mga katulong sa likuran niya. Kahit na sila ay mga katulong, mayroon pa rin silang lakas ng pangalawang ranggo. Naramdaman ni Francis na parang pamilyar ang lalaki. Head manager. Nagulat si Tirso habang pinuntahan siya. Napagtanto ni Francis na ang taong ito ay ang tagapamahala ng mga panlabas na disipulo. Ang punong tagapamahala ay may hawak ng maraming kapangyarihan ay ang kanyang mga kamay at bihirang makita. Sa mga tuntunin ng cultivation, naabot na niya ang ika-6 na ranggo ng martial path at mas malakas kaysa kay Jeric. Mabilis na inimbitahan ni Tirso ang head manager sa loob. Tirso, ang swerte mo sa pagkakaroon ng napakabuting anak. Ngumiti ang head manager. Nakikita ng batang ito ang head manager. Lumabas si Francis sa kanyang silid at bahagyang yumoko. Kasabay nito ay buong-buo niyang itinulak ang hiding air technique para hindi makita ng head manager na nakapasok siya sa 4th rank. Not bad? Not bad. Nakita ko na ang impormasyon mo. Wala pang 14 na taong gulang at nakabuo ka na ng inner strength, naging half-step martial artist. Si Linden ay kapareho mo lang noon. Pagpupuri ng head manager. Pagkatapos magsalita ng kaunti, nagtanong si Francis, bakit dumating ang manager? Muntik ko nang makalimutan ang dapat kong gawin. Bahagyang umubo ang manager pagkatapos ay nagpatuloy ng seryosong ekspresyon, dahil sa iyong pagganap ay nagpa siya ang sekta na ganap na tulungan kang linangin. Mula ngayon, maaari ka nang lumipat sa mga panloob na disipulo at magkaroon ng buwanang allowance na 500 pilak. Gayon din, ang bawat martial arts sa unang palapag ng martial arts library ay bukas para sa iyo. Tuwang-tuwa sina Tirso at Clara habang nagpasalamat sila. Maging si Francis ay bahagyang nagulat. Hindi niya akalain na ganito kabilis lalapit sa kanya ang sekta. Ang buwanang allowance na 500 pilak ay higit sa 20 beses na mas mataas kaysa sa kanyang orihinal na halaga. Noong siya ay nasa unang ranggo, mayroon siyang buwanang allowance na 10 pilak. Nakatanggap siya ng 20 pilak sa ikalawang ranggo. Ngayon, hindi lang tumaas ng malaki ang kanyang allowance, nakakuha pa siya ng iba pang benepisyo. Ito ay promosyon. Siguro dahil masyadong kakaiba ang performance ni Francis kaya kailangan niyang lumipat sa Inner Disciples Place bago pa man ang main tournament. Maraming salamat sa sekta at manager.
Mapagpakumbaba na sabi ni Francis. Ang pagiging ipinanganak sa isang napakalaking sekta na tulad nito, kahit na ang ilang mga bagay ay hindi patas, nakuha pa rin niya ang pinakamahusay na paggamot sa loob ng sekta. Ito ay dahil sa kompetisyon at limitadong mapagkukunan. Okay, magpapadala ako ng ilang tao upang tumulong sa pag-aayos sa iyo. Inutusan ng head manager ang mga katulong sa likod niya. Lumipat si Francis